Meron po akong cheque dito. Magkano po ang cheque? 10 million pesos. Gusto niyo po ba ng 10 million pesos? Huwag na po kayong mahiya. Alam ko naman kahit na mayaman ka na, gusto mo pa rin ng pera. Amen? Because money is never enough. Kahit na mayaman ka, meron kang palaging pangangailangan. Amen? Isusulat ko po yung pangalan nyo dito sa checking ito. 10 million pesos. Meron lang po akong kondisyon. Dapat, after 2 weeks, makukuha nyo po sa akin itong checking ito. Kukunin nyo po ba? Yes or no? Yes. Hindi nyo pa tinanong kung saan nyo kukunin. Alam nyo po ba kung saan? Doon po sa Ukraine. Kukunin nyo po ba? Of course. Gagawin mo ang lahat, di ba? Para lang makuha 10 million pesos. Kahit na umutang ka, pumunta ka sa travel agency, makiusap ka sa embassy, kahit na ikaw ay makilaban din sa gera, basta't makuha mo ang 10 million pesos. Kasi po, pag hindi nyo kinuha after 2 weeks, anong gagawin ko? Pupunitin ko. Mawawala yung 10 million pesos. Ang tanong ko ito, with just your words, can you get the 10 million pesos? Di ba hindi? Kahit na araw-araw sabihin mo, makukuha ko yan. Sa akin yan. Makikita ko yan sa aking bank account. Lilitaw yan. Kahit na araw-araw you declare that 10 million pesos is mine. This check, this 10 million pesos will never be yours. Because by words alone, you will never succeed. Amen? Hindi sapat ang salita para magtagumpay ka. Amen? Anong kailangan mong gawin para magtagumpay ka? You have to put in the work. You have to sacrifice. You have to do something. Amen? Because our life is not measured by words. Our life is measured by our actions. By the things that we will do in this life. Bakit kaya meron pa rin mga tao hindi nagtatagumpay? Bakit mayroong mga tao kahit na sinabihan mo sila na makakakuha sila ng 10 million pesos, wala pa rin silang gagawin? Tamad ba sila? Not necessarily. Ano po ang problema? Maaaring may mga tao hindi naniniwala na makukuha nila ang 10 million pesos. Maaaring mayroong mga tao magdududa. Ano po ang sasabihin? Take lang naman yung cheque ni Father eh. Hindi naman totoo yun. Bakit ako magpapagod? See, what is the problem? Why are you not succeeding in life? It is because of your disbelief. Dahil hindi ka naniniwala. Pero umpisahan mo sa paniniwala, may gagawin ka. Remember this, my dear friends, that belief is followed after by actions. Actions are preceded by a belief. Ang paniniwala ay parang isang binhi na pag tinanim mo, yan ay tutubo. At yan po ang pinapaalala sa atin. Kailangan tayong maniwala na may langit. Dahil kung hindi mo pinaniniwalaan na may kaligtasan ng iyong kaluluwa, mananatili ka sa paggawa ng masama. Ano ang sabi ni Jesus? Itong mga Pariseo, itong mga taong malapit sa templo, narinig na nila ang pangangaral, ang salita ni San Juan, pero hindi sila nagbago. Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang masamang ugali. Buti pa, ang mga tinatrato nila mga masasamang tao, tax collectors, even prostitute, mga babaeng mababa ang lipad. Bakit sila nagbago? Bakit sila nagbalik ng loob sa Diyos? Why the change of heart? Because Jesus pointed out, they believe in John the Baptist. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ng demonyo sa atin? Kinukumbinsi tayo ng demonyo, sinasabihan tayo ng demonyo, wala namang langit eh. At pag yan ang iyong pinaniniwalaan, tingnan mo kung anong magagawa mo. Nakakatakot. It all starts with a belief. Isipin nyo na lang po, bakit merong taong naghuhukay sa bundok? Anong hinahanap? Ginto. Hindi maghuhukay ang isang tao kung hindi siya naniniwala na meron siyang matatagpuan na ginto. Amen? That so goes also with us. If you do not believe, you will not act on your belief. If you believe, it will show with your actions.
Alam niyo po ba, may napakagandang kwento. Si Jim Carrey, yung sikat na komedyante. Naghirap din po siya doon sa kanyang karir. Kwento po ni Jim Carrey na may punto sa kanyang buhay na sobrang hirap na hirap siya. Nakatira na lang po siya sa kanyang sasakyan. Pero he got fed up with his poverty by being poor. Nagsawa siya sa pagiging kulelat. And then he started to pray. Sabi niya, Lord, bless me. Naglabas po siya ng isang cheque, blankong cheque. Sabi niya, Lord, bless me, help me. By next year, sabi niya, i-encash ko itong check na ito. $1 million. Tinulat po niya, $1 million pay to the order of Jim Carrey. Yung pong date next year. And he worked hard for it. Iniisip po niya na darating ang araw, ma-encash niya yung $1 million, hindi na po siya titira doon sa kanyang sasakyan. At alam niyo po kung anong milagro. Hindi man po umabot yung 1 year, nagkaroon po siya ng 1 million pesos. Binigyan siya ng break ng Panginoon. Mamaya po, pag uwi niyo, gawin niyo. Kahit na wala kayong cheque, subukan niyo. Kahit hindi po pera, get a piece of paper. What do you want to receive by next year? Write it down. Write it clearly. But the question is, do you believe? If you believe, then you should put in the work. Meron din pong isang matandang babae, isang ginang. Since last year, he was going here in our church. At palagi po siya nagpapabless din sa akin. September po, kamukha din po ng panahon natin ngayon. Nung una po siyang dumating dito, naka-wheelchair lang itong ginang. And then, another month passed, hindi na po naka-wheelchair, naka-walker na. After 3 months, bumalik po. Hindi na po naka-walker, nakatungkod na lang. And you know what? The good news, yesterday, nagsimba po yung ginang. Wala na rin po yung tungkod, naglalakad na. Nangilabot po ako. Sabi niya, Father, salamat po. Napakalaking milagro. My dear friends, some miracles take time, a lot of belief, and a lot of effort. Remember that. Some miracles takes a lot of time, a deep faith, and a lot of work. Huwag ka lang magsalita, huwag ka lang mag-wish. Maniwala ka at magtrabaho ka. Saint Teresa of Lisieux said, that our God surpasses all of our expectation. That is the kind of God that we believe in. A God of surprises and a God who gives abundantly. But the question is, do you believe that? And if you believe, someday, remember this, my dear friends, you will cry, not because of your problems. Someday, if you believe, you will cry because God has answered your prayers.